Mahalaga na magkaroon tayo ng malinis at maayos na kapaligiran upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Kaya naman patuloy tayong naghahanap ng mga alternatibong paraan upang makamit natin ang layuning maalis ang polusyon na dulot ng mga basura. Ang organic waste o mas kilala sa tawag na biodegradable waste o nabubulok na basura ay maaaring magdala ng sakit kung hindi mabibigyan ng kaukulang pansin at tamang pagsasaayos. Ngunit alam nyo ba na ang ilan sa mga nabubulok na basura ay pwede nating iproseso upang maging kapaki-pakinabang, tulad ng mga panapon na gulay, prutas at mga balat nito na kadalasan nating makikita sa palengke sa kusina ng ating mga tahanan. Ipapakita sa palabas na ito kung paano magagamit ang mga nabubulok na basura upang makatulong sa pagsupil ng polusyon sa ating kapaligiran. Maaari tayong makagawa ng isang solusyon na tinatawag na garbage enzyme. Ano ba ang garbage enzyme? Ito ay isang liquid solution na gawa sa panapon na gulay, prutas at mga balat nito. Maaari itong makatulong upang maalis ang mabahong amoy na dulot ng nabubulok na basura. Tumutulong din ito sa proseso ng pagkabulok ng isang organikong material. Napakaraming benepisyo ang maibibigay sa atin ng garbage enzyme. Ngunit sa ngayon ay ipapakita ko muna kung paano ito ginagawa. How to make garbage enzyme. Materials needed: plastic containers, brown sugar, fruit and vegetable scraps, weighing scale, and water. Procedure: wash the fruit and vegetable scraps. Chop those to smaller pieces. Put it in the container. Add brown sugar. Add water. Makalipas ang 70 araw, maaari nating ihiwalay ang mga sapal mula sa garbage enzyme. Ang sapal o residue na makukuha natin ay maaari nating gamitin bilang pataba. Upang masimulan ang proseso, kailangan natin ng mga sumusunod. Mga plastic na bote, magsisilbing silyadong lalagyan ng ating garbage enzyme solution. Embudo,
para sa mainam at pulidong pagsasalin. Pangsala, ang magsisilbing instrumento na sasala sa mga sapal o ang tinatawag nating residue. Tayo bilang parte ng mundong ito ay dapat magtulungan upang mapangalagaan ng kalikasan. Dapat nating buksan ng ating mga isipan at huwag magbulag-bulagan sa mga epektong dulot ng ating pangsariling kagustuhan. Ang paggawa ng garbage enzyme ay isang paraan upang makatulong tayo na mabawasan ang patuloy na paglala ng problema sa basura, sa hangin at sa pagtaas ng temperatura ng mundo. Di ba't kay gandang isipin na bawat mamamayan ay magtutulungan para sa ikabubuti ng bawat isa? Kaya ikayatin natin ang lahat na magsimulang gumawa ng garbage enzyme. Alam nyo ba na ang paggawa ng garbage enzyme ay katumbas ng pagtatanim ng puno? Habang binuburo ang garbage enzyme, maglalabas ito ng O3 o ozone, NO3 o nitrite at CO3 o carbon trioxide. Ang mga ito ay tumutulong upang malinis ang mga ulap na nag-a-absorb ng greenhouse gases na dahilan ng pagtaas ng temperatura sa ating mundo. Makikita na sa paggawa ng garbage enzyme ay makakatulong tayo na mabawasan ang paglala ng global warming. Ang NO3 o nitrite sa hangin ay makakatulong rin sa nutrisyon ng halaman at lupa, kaya naman maganda ang magiging epekto nito sa mga pananim. Gamitin natin ang garbage enzyme upang linisin ang kalikasan. Huwag nating sayangin ang pagkakataong makatulong sa mga susunod pang henerasyon.